So, isang magandang araw mga karinglas, isa nga pong napakagandang balita para sa mga masugid na tagahanga ni former 3 Division World Champion, Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil bago ang laban ni Naoya Inoue kay Marlon Tapales, ay nauna na nitong sinabi sa harap ng kamera, na nawalan umano siya ng gana upang labanan si Casimero, matapos nitong mapanood ang laban ni Casimero kay Yakinori Oguni. Ngunit matapos ang pagkapanalo ni Inoue laban kay Tapales ay biglang nagbago ang desisyon nito, dahil sa latest interview ng mga media sa press con ay sinabi ni Inoue mga karinglas, na mananatili nga raw siya sa Super Bantamweight Division sa taong 2024, upang depensahan ang kanyang mga titulo. Kaya't mas lumalaki nga po ang tsansa na makakaharap ni Casimero si Inoue. Ito ay dahil na rin sa inilahad ng promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi, at ang kanilang plano sa taong 2024. Kung saan tatlong pangalan nga po ang target nila ditong kakalabanin bago matapos ang taong 2024. At ang una nilang target na haharapin ay ang WPC Mandatory Challenger na si Luis Neri. At kung papalaran sila na manalo laban kay Luis Neri, ay susunod nilang kakalabanin ang WBA Mandatory Challenger na si Murodjon Akhmadaliev. At kapag tinalo nila si Akhmadaliev, ay magkakaroon itong si Naoya Inoue ng voluntary defense, na ang ibig sabihin ay may karapatan itong si Inoue, kung sino ang kanyang gustong haharapin. At doon ay sinabi nga ng promoter ni Inoue, na nire-request nga raw na si John Riel Casimero ang gustong makakalaban ni Inoue, bago matapos ang taong 2024. Ito ay dahil na rin sa unfinished business nila ni Casimero, at matatandaang maglalaban sana ang dalawa noong 2019, subalit hindi ito natuloy dahil sa pandemya. So, mga karinglas kung sakali mang matutuloy ang laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero at The Monster Naoya Inoue, ay ang angas na nga ba ng Pinas ang kauna-unahang Pinoy na makakatalo, at magpataob kay Naoya Inoue? Kung kayo ang tatanungin mga karinglas, ano ang inyong masasabi tungkol dito?